test mo yan kung kaano kadami. Puro estimate. Maga on the spot na in-act, nasa akto yung paghuli. Alright? So, hindi na kailangan ng warrant of arrest or seizure. Warrant. Estimate lang po iyan. No? Siguro andito si ang ating pong PIDEA, no? Si ASEC Gumban, na nagtanong po kami kung more or less experience yung mga kanubaho katabi ito. No? Kaya mamaya makikita ninyo yung mga sinasabi nila dito, very clear. Pakita mo nga yung sinabi ko. Nangyari ito alas 7, dumating ako rito mga alas 12. Yan, yung sinabi ko mismo. Parinig natin sa kanila. Tagal mo naman dumating, alas 7, tapos alas 12. Ulitin mo. Pakiulit. Ang nahuling mga droga ay more or less, no, ayon sa estimate ng PIDEA, higit kumulang, no, approximate lang po ito, mga 2 tonelada. Okay. Una niyang sinabi, mga 2 tonelada. Kahit sabihin natin kasi nirarason nila, estimate lang naman yun. Sige, estimate. Pero bakit ang lalaki nung changes? Kasi pag sinabi mong estimate, pulis ka, alam mo yan eh. DILG ka, alam mo yan eh. Kung paano mag-estimate na yung estimation mo hindi nalalayo. So, initially, 2 tonelada. And then, nung nandun sila sa spot at nagsasalita si Marcos, 1.8 tons. So, bawas siya ng 200 kilos. Tapos, the next day, naging 1.4. Bawas na siya ng 400 kilos. Naging 1.4. Ganun kayo mag-estimate? Ang lalaki nung discrepancy ng estimation ninyo? Kasi kung estimation, sabihin, I could understand na it is an estimation. Pero kung ang lalaki ng discrepancy ng estimation ninyo, abay, hindi nakapanipaniwala yan. 2 tonelada. At ito yung more or less nagkakahalagang mga 13.3 billion pesos. Okay. Standard price. Tansyahin po ito. Kasi may ano ka na eh, may presyo ka na eh. 13 billion. Ibig sabihin, alam na alam mo yan. Oo. Kasi, tingnan nyo, on the spot, nahuli, tapos, alam na nila yung estimation na 2 tons, tapos alam na rin nila kung magkano yung, kahit estimation, 13 billion. Pero pag sila'y tinanong, paano nahuli, sasabihin nila, under investigation pa. Pag tinanong sila na ito ba ay high grade at pure ba ito na shabu, sasabihin nila, under investigation pa. So kung under investigation, paano nyo nalaman na ang worth nito ay 13 billion? At paano nyo nalaman na ito ay 2 tons estimation? Okay. Ngayon, kung maririnig nyo, paulit-ulit ko sinasabi, ito'y more or less, ito'y inestimate ng PIDEA, higit kumulang, etc. Dahil hindi mo talaga masasabi eh. You just base it on the experience of PIDEA sa nakikita po. Oo, wag lang malaki yung ano nyo. Nila, no? Mr. PIDEA, andito ba si... Mag-estimate lang naman, titingnan naman kung number of sacks, kung ilan yung average na laman ng sacks. I-multiply mo lang naman yon, tapos kunin mo yung average ng per box na yan, yung mostly mga 1 O, diba? Scientifically, yung pag-estimate niya. So, kung scientific yung pag-estimate niya, multiply, divide, ganito, ganyan. So, hindi talaga dapat nalalayo yung estimation ninyo. Hindi pwedeng 2,000 kilograms tapos 200 kilo yung bawas. Hindi pwedeng sasabihin nyo 1,800 kilos tapos biglang naging 1,400 kilos. Ginamitan mo ng scientific calculations or estimation? Sino niloloko ninyo? Ano nila, estimate mo rin yung average nun. Ay, yung mga tanga na mga tanga kayo, estimation. Oo nga, estimation. Pero ganyan, ang estimation ng lalaki? Multiply mo siya doon, tapos i-multiply mo siya sa street value ng methamphetamine hydrochloride, which is 6.8 million per kilogram. Yun ang lumabas. Ginamitan ng
Yung ayun, hydrochloride, blah, blah, blah. Kumbaga, scientific ang calculations natin. Kahit hello naman, oh. na figures. So, in any case, gusto ko lang po natin explain dito, hanggang sa dumating ang ating Pangulo, ganun din po ang nasabi niya, kung makikita niyo, sabi niya, estimate. Pakitignan mo nga yung sinabi ng ating Pangulo. Pakitignan nyo ang sinabi ni Pangulo. Sila na-offer kay Sir Puyoko. Well prepared sila, no? Alam mo yung sequence ng presentation nila. Alam niyo kung bakit ganyan sila well prepared na naka-ready na yung clip? Kasi alam nila yung mga tumatakbong questions ng taong bayan including the media. So naka-ready yung sequential, alright? O pakita nyo, andyan ba yung sabi ni Abalos, ito pakita nyo yung pinakita, o yung sinabi ko kahapon, ganun. Kasi aligaga na sila, nagigets na ng tao na ito ay malinaw na script. Kaya kahapon, siguro kagabi, pinaghanda nila, ito ikat nyo yung part ng sinabi ni Pangulo na estimation. Kasi alam na nila tumatakbo sa isipan ng mga tao. Okay. Estimate. Oo, sinabi mo. Estimate. Mm. Kasi nung dumating po siya, kulang-kulang 57 Dumating po siya. na bags na yata na sako ang nabibilang. No? Siguro may Sabi mo? na bags na yata. Sabi mo? Kulang-kulang 57 na bags na yata. Oh, 57 na bags. 57 na sako. Man. Kahit sabihin na nating 1,400 kilos. Kasya yon sa photon van? Gamitan nga natin ng scientific calculation or estimation. Kasya yon? 1,000 kilograms, ilang sako yun? Sabi niya 57 na sack. Ang tanong, kasya doon sa photon van na ang capacity ng photon van ay ilan? Photon van, I think, nasa 2,000 kilograms. Total yun Total gross. Gross weight yun. Tapos, siyempre nung una sabi nila 2,000, di ba? 2 tons nung una. O di ibig mo sabihin, paano yung driver? Kung gross weight nung van, paano yung driver? Di wala na, nandito na yung sako dito sa tabi ko. Dahil 2,000. So nung naisip nila, ay teka, mali, 1.8. Okay, 1.8. Kulang pa rin kung 1.8, di, pati sa harapan dapat may laman. Parang ganun, di ba? Tapos naisip nila, napansin tayo ng mga taong bayan. Parang hindi kasya nga doon sa sabi niya, hindi, sabihin natin, okay, bawas na. Ang kasi, siyempre, may palusot sila, estimation, mga naman, akala nila makakalusot sila. So, ginawa nilang 1,400 kilograms. So, regardless, kahit sabihin natin 1,400 kilograms, ang tanong, kasya ba yung 1,400 kilograms dyan sa photon van? Yun ang tanong. Na sako ang nabibilang. No? Siguro may explain po ito ng ating mga witnesses po rito. Una-una, ang ating fiscal. Kasi yung photon van na yan, di ba yan, if I'm not mistaken, 16-seater yan. Tama ba? 16 o Pero upo-upuan yan. Unless kung yan ay truck. Loading truck, kumbaga lorry, kumbaga. Walang mga upuan dyan sa may likod. So, kahit sabihin na nating more than 2,000 kilograms, pwede lang kasi pagpatong-patungin mo lang naman yan hanggang doon sa roof, di ba? Pero yan may upuan. So, kahit nasabihin na natin ng capacity niyan ay 2,000 kilograms, 2,000 kilograms, paano pag anuhin doon? Unless kung i-fold mo yung mga upuan doon. Yeah.
No? Ulitin ko, yung tatlong testigo po natin talagang pinapasalamatan namin, talagang walang tulog dahil halos magdamag po sila rito. hanggang Walang pinabot- tulog? Ano yan, literally na walang tulog ba o ano? Kasi nagbibilang, no? Buti pa yung mga witness, walang tulog, ikayo. Tony Rosa Patulot Besedillas, no? Of course, ando rin ang ating Batangas Provincial Prosecutor, si Attorney Lourdes Zapanta, at ang ating barangay captain, no? Si Alfredo Mertola Jr., no? And of course, si Nito Rendola. Rito, dito Tatawa ka nga, naman tumayo ka ako na lang dito para makita ka naman nila. Grabe naman yung comment mo na yan. Yung driver, almost 300 kilo na agad. Huwag naman ganun. Alam mo bang gym instructor yun? Ano ba yan? Dito. Ah, Talagang ito po ay talagang tumayo pong mga testigo rito mula nung nandun nakasarado yung van hanggang binuksan, binilang isa-isa, pinagtiyagaan po nila. Ito yung mga tao talaga nagtsatsaga. Please, Attorney Rosa Patulot. isa-isa. Dahilan upang nagkaroon sila ng estimation. Pero yung sabi ko nga, yung discrepancy doon sa estimation nila, sobrang malaki. Hindi po pwedeng ganun ang estimation. Villas? Yeah. Good afternoon po. As one of the witnesses po during the inventory, at the time po na dumating ang ating mahal na Pangulo, nandoon po kami sa pagmamark ng sako ng markings is triple E na po. Sa bawat sako po, ang markings po ng investigator is mag-start po kami sa A. Meron po yung initial letters, 3 initial letters, and then A up to Z. At ang bawat tab po is, ang marking po noon is A-1 hanggang sa kung 20 ang laman, di A to 20, A-20. So, noong po dumating ang ating mahal na Pangulo, natapos na po yung 2 rounds ng alphabet. So, 52 na po na sacks. And then, nakasimula na po kami sa triple AAA hanggang triple EEE. So, 52 plus 5 po. So, 57 sacks na po ang na-inventory nung dumating po ang mahal na Pangulo. At kung yun po, ang pagbabasihan po ay total ng number of sacks po. Since meron pong lumabas na 78, nasa 73% po ang na-inventory during the time po na nag-inspect po ang ating mahal na Pangulo. Okay. Thank you. Maraming salamat, Fiscal. So, Okay, so 73% yung sabi niya, yung pagbibilang nila, ganito, ganyan. So kung nasa 73% ka na, more or less yung estimation mo, kung hindi man accurate, I mean, hindi 100% accurate, it must be nasa 80 to 90% accurate. Kasi yung nangyari dito is hindi, parang nasa 60 or 50% accurate yung ginawa nilang estimation. Kasi you could imagine, 400 kilos na bawas. Hindi po pwede yung ganong kalaki ng ganong kalaki ng kilos yung pinagkaiba doon sa di ba? kung matitigyan po, just to clarify things in its proper perspective, dahil napakalaking huli po nito. Talagang, I would say it's one of the biggest performance of everyone, of every agencies led by, of course. Kasi nakita ninyo yung leading statement nito. Saan magli-lead ito? Malapit na kasi yung SONA. Kasi nakita niyo yung naratibo nila from the start pa lang. Ito kasi ang magiging isang ilalagay nilang achievement nitong si Marcos. The biggest drug haul in Philippine drug bust history.
Ha? At dinagdagan pa nila. Anong idinagdag nila? With 0 dead. O, di ba? So, ikaw pa naman. At yan ay magiging, hindi lang sa Pilipinas, magiging internationally na ma-absorb ng even up to the international. Galing, di ba? The Philippine Pero, palpak. National Police, the PIDEA, andyan na rin ang Coast Guard tumutulong, no? Talagang ang barangay, ang mga piskal, isipin nyo naman, hindi ho biro itong walang tulog. Para lang iklaro po Walang tulog, hindi bangag. po lahat ito. At hindi pa ho kami tumigil doon. In fact, kung titignan nyo, noong mga panahon na yun, hindi muna ako nagsasalita dahil continuous operation kami. Anong Hanggang hindi mo na nagsasalita? Alas 7 yun, sabi mo nangyari. Dumating ka, alas 12, nagsalita ka agad. matugis Sa investigation, sabi mo, pero ayan, press con kayo ngayon. natin ang mga utak ng mga taong ito. And so, to Tingnan nyo ang mga utak ng mga taong ito. Pero hanggang ngayon, wala silang naipipresent. Isa lang. Oh, saan doon yung mga? give you more or less an update kung anong nangyayari, sa totoo lang, may nasabat na ano po rito na isang sailing boat, no? Oh, may nasabat na isang sailing boat. Tanong, meron bang naipakitang sailing boat? Up to this point in time, meron ba? Kung wala, anong tawag dyan? Give the microphone to our chief PNP to give us an update kung ano ginagawa naman ng Kasi may naipakita kayong van eh. Eh sabi mo may nasabat na sailing boat. Boat tuloy. Sailing boat. Kung may nasabat na photon van, naipakita nyo yung van, bakit wala kayong maipakitang sailing boat ngayon? kapulisyahan, kasama po ang Coast Guard dito. Maraming salamat po, sir. No? Sir, dun sa media natin, we can only give you Meron pinakita? Hindi, wala sila. Pinakita lang nila yung yung mga yate-yate. Kasi kung, ewan ko lang correct me if I'm wrong, baka nga naman, wala akong nakita, di ba? Yung gusto kong makita, yung parang yung ginawa nila dito sa photon van. Nakalagay police line. Okay, pinalibutan nila. Pero yung nakita ko doon sa balita, pinakita lang nila yung yung kumbaga ano bang tawag doon, yung port. Tapos andun yung mga yate-yate na nakaparada. Pero wala akong nakita na specific. Meron ba? Meron? Meron pala eh. Hindi meron. small, no? Kasi it's a continuous po yung effort natin para masira naman po yung ginagawa namin. And nandito po yung PIDEA. We can only say this much. So ito po yung nangyari, no? Ang follow-up. When they got yung seizure po ng tuloy-tuloy po yun. Meron po mga sasakyan na fina-follow up namin. Ito lang para makita niyo yung general, kasi after ng Meron ba? Meron ba talaga silang pinakitang yate? Yung nasabat nilang sailboat? Yung talagang number ng boat nandun? Na yun yung talagang Baka naman hindi ko talaga nakita. Sige. meron po kaming foresight. So we go sa actual na nahuli, hinanap natin sino pa yung mga kasama. Wala. Kasi wala din ako nakita Meron pang sa initial po, sabi po ng ating minamahal na SLG, meron pang mga sakyan na nauna doon. Actually, Meron pang mga sasakyan na nauna doon. Pero mamaya, nang tanungin ng mga media, yung mga sasakyan na sinabing nauna, at saka yung boat, wala. Wala silang may sagot. hindi namin alam kung konsyaba nga o hindi. But up to now, we are still tailing these people. We will not tell you anymore, but we are still tailing this fire. Yung mga sakyan. Asan sila po? Mga sasakyan. Kung sino man sila, we will not answer you anymore. Then we go back and we backtrack. Asan ba talaga to bumaksak? Asan ba galing itong sasakyan na to? And it was already said by our SALG na ito galing po ng Nasugbu. Then, paano from Nasugbu, asan galing? And I think everybody knows and everybody knew na merong
nahuli pong na yate. And that yate O, di ba? Sabi niya may nahuling yate. is iniimbestigahan po ng ating O, iniimbestigahan. Coast Guard. Asan po sila lumayag, asan sila pumunta, Sir Will cannot answer you anymore kasi Ah? Asan lumayang? Saan pumunta? Saan sabi galing? ko nga, yung crime na to, hindi lang po galing sa Pilipinas, wala po kaming lutuan dito, pero yung asan yung direksyon na to, Oh, ba't guilty ka? Sino sabing may lutuan dito? Ba't sinabi mo yun? I think the Coast Guard knew about it, but they will not say it anymore. Oh, bakit may pinapangunan yung Coast Guard? Actually, alam mo, naisip ko dito, mission accomplished ito kung tutuusin. Tapos na to eh. Nahuli ninyo, nasabat ninyo yung van. Nahuli ninyo yung boat. Okay? Doon pa lang. Kung sino yung mga tao doon sa boat, kunin nyo. Kung sino yung tao doon sa van, kunin nyo, kinuha nyo, nandun yung driver. Yun. Doon pa lang. Sila na ang tanungin ninyo. Bakit hindi nyo iharap yung driver? Ang media ang magtanong doon. Bakit hindi nyo harap? Bakit? Baka magkamali, ganon? Kagaya yung ginawa nyo doon sa mamang polis na kawawa? Bakit hindi nyo iharap yung mga tao dyan sa, sa boat na sabi nyong nahuli? Bakit hindi nyo, kahit ipakita nyo man lang yung boat? Kasi pinakita nyo yung photon van eh. Bakit yung boat hindi? we need to file yung cases right now Ito kasi yung ito po boat? Tingnan nga natin. Ito pala yung boat. yung pinafile namin. Ito yung boat nakadaong. Walang police line. Ito po yung yate na nakita namin. And under investigation yan, and I think it's under custody. We'll be filing yung case right now. Sino kaya mga ari nito? Baka si Tevez. Na ito po yung under custody po ng Coast Guard and the PNP for Kung hindi siya under custody. our investigation. Right now, Pinicturan lang to eh. ang ginagawa po ng ating Regional 4A ng RD natin, may mga bahay po na we need to apply mga search warrants. Kasi baka ito po ang magbigay ng ebidensya pa kung sino-sinong grupo. Ano sabi niya? We need to apply search warrant? Niloloko mo ba kami? Pulis ka, di ba? Ayan ay on the spot na nahuli ninyo. Bakit pa kailangan ng search warrant? Correct me if I'm wrong. Baka nga stock photo, Francis. Pero i-correct nyo lang ako. Baka ako'y mali talaga. On the spot na, di ba parang yung warrantless arrest? You can do warrantless arrest kapag nakita ninyong ginagawa niya sa akto. Eto, nahuli nila sa akto. Ano sabihin? Hindi mo pwedeng isi-search yan kasi kailangan pang mag-apply ng search warrant? Baka mali lang talaga ako. So bakit hindi mo pwedeng i-search yung boat na yan dahil sinasabi ninyo kailangan kayong mag-apply ng search warrant? More than that, sir, Malaking tanong. I cannot answer you anymore kasi continuous po to. And Bakit pa kayo nagpa-press con kung lahat ng sasabihin nyo, I cannot answer you anymore? detail po yung kanilang effort. Doon tayo sa ano. Nakita mo lang yung yate kanina, no? Marami pa po tayong hinahabol, marami pa tayong tinutugis. Ano yung inaabol ninyo at tinutugis? Yan. Ang nabanggit nyo lang yung driver. So marami pa kayong hinahabol, marami pa kayong tinutugis. Nahuli ninyo on the spot yung driver. Ano yung under investigation doon? Ano yung hinahabol at tinutugis ninyo kung tutuusin? Diba ang gugulo ninyo? Ayun, no? At ito'y talagang masinsin na pinagtatrabahuan po natin. Kasi ito lang yan na. April 15 yung sinasabing nasabat nila. Kahapon, which is April 17, 2 days after, sa kanila
pinapakita sa atin at yung interview na yan. Teka. April 15? 2 days pa? Bago sila yung pagdating ni Marcos kahapon? 2 days pa? Ganon? Kahit ako nalito eh. So within 2 days, hanggang kahapon, saan nyo tinutugis yung sinasabi ninyo? Nahuli na ninyo yung tao, yung driver, tapos wala kayong masabing details. 2 days pa nangyari yon, April 15. Tapos nagpa-press con kayo, kulang-kulang yung mga detalyado. 2 days pa nangyari yun. So ano nangyari inside 2 days? Walang tulog? Never isa lang po. Walang tulog yung mga nagbibilang? Hindi sila natulog ng 2 days? Yun lang yun? Asan yung video na 2 days na nagbibilang sila na walang tulog? Masasabi ko rito, napaka-importante ng checkpoints, especially on coastal areas. As we could see here, no, siguro naman you could already digest kung itong yachting ito, kung anong naging papel po nito. Ang importante rito, ang gusto ko lang sabihin sa ating mga kababayan. Ano naging papel? Nag-deliver. Sabi nyo nga, galing sa ibang bansa. So, hanggang ngayon, puzzle kayo kung anong naging papel ng yachting ito? Abay, niloloko nyo na. Kababayan, importante ang pagkakaisa sa Grabe, kalabanan natin itong drogang ito. Grabe yung Hindi ginagawa. lang importante ang tapang dito, importante ang huwag masilaw sa pera. No? So, yun lang po. Ito po ang mga tao, Okay. ang mga salarin. Thank you very much. Doon tayo sa- Our Secretary of the Interior and Dito kayo matatawa. Local Government is now ready to take your questions of Net 25. Ito sa Net 25 ang kulit nito eh. Ito medyo gusto ko yung Net 25 kasi medyo sila, agresibo magtanong eh. Tingnan na natin. Check. Maalala ninyo yung kay Boying at saka si Abalos nung panahon ni Teves? Agresibo din eh. Doon nga nagalit si Boying eh sa tanong nitong Net 25 na to eh. Good afternoon po. Check with this na ito din, yung guy na to. after nung final inventory, bumaba ng 1.4 tons. Standing pa rin po ba na ito ang biggest drag hole sa ngayon? Standing ba? I'm not sure about if it's now the biggest drag hole, no, but I'm sure that kung hindi man siya biggest, it's one of the biggest, no. Oh, hindi na. Unan yung label is biggest drag hole. Pero estimate pa lang 'yun. So paano kaya nagkaroon ng conclusion na biggest drag hole kung estimation pa lang 'yun? 'Di ba nakakatawa? Malaki po ang epekto nito sa merkado sa mangyayari dahil kung hindi ako nagkakamali, ito'y pinatest, no, maski yung grade nito, ASEC Gamban, ano ba lumabas sa resulta? High. Nadudulas. Ano bang lumabas sa resulta? Tandaan niyo yung sinabi niya. Ano bang lumabas sa resulta? Kasi tinatanong dito yung yung grade. Kung high grade ba ito? Anong sabi niya? Ano bang lumabas sa resulta? High grade ba ito o hindi? Pakisabi po natin para malaman po nito. Hindi pa kami nakapag-conduct ng purity test. Dahil Hindi kayo nag-usap bago magkaroon ng press con? Ano sabi mo? Anong lumabas sa resulta? Sabi niya, Balos, di ba? Kasi sinabi rin ni Marcos yan kahapon. Ano sabi niya? Ito ay high grade. Sabi niya. Pero anong sabi nitong si Pidea? wala pa ko yung court order doon. Wala pang court order. Kung physical appearance niya lang, sa aming experience sa PIDEA, pag ang reagent is pink, tapos nilagyan mo ng shabu, yun yung taang shabu, lagyan mo ng pink na reagent, ang bilis-bilis. Dati hindi yan ganun kabilis yung pagka-blue niya. Dahan-dahan yun. This time, masyadong mabilis. Hindi
indicator yon. So, ibig sabihin, kayong mokong kayo, nagtansya na naman kayo na yun ang sinabi ni Marcos kahapon, high grade ito. Ikaw nagtansya ka lang dahil sa experience ninyo. Paano pala kung yan ay chemical reaction lang pala, kaya ganyan ang kulay? Ngayon, nag-conclude kayo na yan ay high grade, pero hindi naman pa pala kayo nag-conduct ng test. Pero sabi ni Abalos, nadulas siya kanina, sabi niya, ano yung lumabas sa resulta? Ano yung lumabas sa resulta? As yung purity. Isa pa, ang pagkagawa ng Sabi shampoo, siguro ni Abalos, patay. Ano ba yung sinabi? Dapat sinabi mo kanina na ito yung lumabas sa resulta. Dapat ganon, sabi siguro ni Abalos pagkatapos nito. kung nakita niyo yung shampoo mismo doon, crystalline siya masyado. Yung parang nga yung ano ko siya, nalimbawa ko siya sa Forward natin. gawa niya. So ito, sa statement po ng ating PDEA, Sa statement. Kanina sabi mo sa resulta. at sa volume na nakita, talagang masasabi kong isa sa pinakamalaki po ito. Maaari, malaki or isa sa pinakamalaking. Ano ba talaga? Yan kasi ang problema. Kapag sabi nyo nga under investigation, ayan na, nagpapa-interview na kayo, nagpapa-press con na kayo. Akuli natin Kung sa ayaw nyo palang makompromiso, bakit ang bibilis ninyong pagpa-interview, pagpa-press con? Doon namin naisip na itong ginagawa ninyo na ito, naghahanda kayo para sa promotion, para sa inyong media mileage, para doon sa SONA. kasaysayan ng ating bansa. Check, follow up ko lang. Parang yung modus na gumamit ng yate, parang hindi na bago. Kasi previously meron sa Candelaria, parang same modus. Candelaria Zambales. Modus. Ano ho bang lumalabas sa findings sa Intel monitoring? Anong grupo po ang positive? Sinabi na niya ano yung lumalabas sa findings sa Intel monitoring. Alright? Sagot. Nasa likod. Well, sa ngayon, sana maunawaan ng lahat, hindi pa ho namin pwedeng i-divulge ito, no? Hindi namin mo noon. Dapat, kailan yan? April 15 na yun, ha? May mga leads tayong talagang ang ating May leads pala eh. kapisan through Chief PNP, talagang inaano po ito, may mga operations, but ito lang po masasabi ko, no? May operations, sabi nyo may operations. Ano ba yan? What does operations consist? Diba? Merong pre-operation muna. Okay, may casing, may subject or target casing muna. Titignan nyo muna. Dito, meron tayong tip na merong ibababa sa port na ito. At meron parang may tip tayo na dadaan sa ano na ito. Kaya mag-conduct tayo ng checkpoint. Ganun yun. We are an archipelagic country, surrounded tayo ng waters, no? Marami pong tubig sa mga isla-isla rito. Napaka-importante ng role ng Coast Guard dito. Archipelagic tayo? Yes. Surrounded by coastline. Ang tanong, paano ninyo nalaman particular na sa Batangas yan? At paano ninyo nalaman na sa Alitagtag yan? Diba? Sasabihin ninyo, di ano na lang, nagkataon lang talaga. So kung nagkataon, halimbawa, dumaan sa checkpoint, nagkataon, sabihin natin nagkataon. Wala kayong search warrant, wala kayong ano, pero checkpoint yan eh. Remember, checkpoint yan. So ibig sabihin, hindi mo kailangan ng warrant of arrest, seizure order, or whatever search warrant dyan, kasi checkpoint. Once na nagkaroon ka ng pagdududa sa isang sasakyan, okay? Discretion mo na yan. You have the authority to check. Hindi mo pwedeng sabihin na, ay, teka. Sige, teka. Itatawag ko muna. Kailangan mo nang may lumabas na search warrant. Checkpoint yan eh. So, ano yung pinagsasabi ninyo na under investigation pa? Napaka-importante. At napaka-importante rin ang checkpoints on each of these na mga dadaanan.
Diyan papasok ang role, kamukha ng ginampanan ng ating mayor, ng ating mga barangay captain, no, ng ating kapulisan. Napaka-importante po nito. Dapat talaga Ang magsaanib galing naman ng pulis na yun at natiktikan niya yun. Hindi po pwede yun na siya lang ang ano doon, na wala man lang nag-tip. puwersa ang lahat dito. This is the way to fight this drug menace in our country. Sec, follow up ko lang sa yate. Hindi niya kasi sinagot yun. Kaya nag-follow up si Net 25. Follow up ko lang sa yate. Sabi niya, ang kulit naman nito. Sabi si Nabalo. Paano po tayo nag-decide na isis itong yate na to? Ano po ba yung mga Paano tayo nag-decide na isis yung yate na to? initial information na nakalap natin? Oh, di ba dapat ganun? May initial information ka talaga. Oh. Well, ang importante lang is that of course this is Intel driven, no? So ito'y nahuli na Ano sabi niya? Intel driven pa daw Intel driven. at of course ito'y na-inquest na. Oh, na-inquest pa. Alam mo, the more you talk, the more na nahuli ka. Kung hindi ako nakakamali, ang charges dito fiscal is violation of transporting Hindi yun yung tinatanong kung anong charge. Ano yung initial intel ninyo? illegal drugs Paano nyo na sabing kailangang isis ninyo yung yate na yan? and the illegal use of car plates, no? Dahil napakaraming plaka. Kung makikita mo, Nasaan? itong nahuling ito, at saka yung nahuli, do we have the picture na nandun lang siya? Hindi siya umalis? We're not talking about doon sa driver. The question ni Sinet 25 yung sa yate. Tiniiba mo usapan eh. Di ba? Nandun lang siya, di ba? Okay, nandun lang siya. Akala nyo makakalusot siya na iniiba niya usapan? Sa pangatlong pagkakataon, yate ulit ang iano ni Sinet 25. Tignan nyo. Andyan ba siya? Sa picture? Saan ba siya dyan? Ayun, you see? So, from the Tignan nyo yan yung inaano niya, yung driver, yate yung tinatanong nito. Kaya nung sa pangatlong pagkakataon na itatanong niya ulit yung yate, natawa si Abalos. Sabi niya, tignan nyo yung maigi. time na aresto siya hanggang nandyan lang siya. Nandyan lang siya. So, everything kung makikita mo, may linya, may mga pulis, gwardyado, hindi na namin inalis pa kung saan lugar. Kung saan nahuli, doon na mismo. Nilagay na sa kalye, naglagay ng tolda. Sec, yung yate, balikan ko lang. Okay. Lakihan ko para makita niyo yung reaction niya. Ito. Akala niyo siguro maiiba niya. Tingnan niyo. Tingnan niyo. Wait. Take ko. Sec, yung yate, balikan ko lang. Okay. Ano po yung mga evidence? Wala kang takas. Ano ka ba? Yate nga yung tinatanong eh. Pangatlong beses na niyang tinatanong niya. Natin doon, may mga witnesses po ba na nagturo sa yate na yon? May mga additional evidence? Well, I'm sorry, but hanggang doon na lang kung po pwede lang. Di ba? Ang ending, hindi niya masagot. I'm sorry, hanggang doon na lang. Di ba? Halata na namin, Abalos. Alam na namin yung pinaggagawan yung script at pattern ninyo. Nangyari niyan before. Hindi kami nagkakamali. Bantag, Teves, ganun kayo eh. Ayaw lang namin ma-compromise ang investigation. But Yan yung lagi niyong pinampalusot. Ayaw ninyong ma-compromise. Bakit ka nagpa-press con? this is what we promise. From the time to time, kung may bagong development, papatawag kami ulit ng bagong press con. We will keep you informed. Huwag kayong magpapatawag ng press con. Walang kwenta yung press con na yan. Hindi naman kayo makasagot. Okay, thank you. Thank you, sir. Next question will come from Ms. Leia Ilagan of UNTV, followed by Patrick De Jesus of PTV4. Good afternoon, sirs. Sir, nagkaroon po ba magkakaroon ba ng parang epekto sa prosecution itong nangyaring disparity sa estimate nitong drugs na nakuha po sa Alitagtag, Batangas? Well, for me, walang effect ito. I mean, as you could see, umpisa pa lang, sinabi na namin in the statement, maski ang presidente, ito ay more or less higit kumulang. You cannot tell, no? Of course, andyan ang ating ASEC Gamba, no? Sila nag-estimate, no? Na more or less mga ganun na.
siguro, to properly answer this, andyan din ang ating fiscal, ma'am. What can you say about this? Paano maging walang disparity? I mean, walang disparity. Walang magiging epekto. Not unless kung meron kayong may pakitang video from the start na pinakita nyo ganito, sa pagbilang, sa pagkikilo, yung nangyari. Kung meron, pwedeng walang effect. Pero pag hanggang salita lang kayo, tapos sasabihin nyo, ito kasi ganyan, wala. Magandang hapon sa inyong lahat. Wala pong epekto yun. Ito, pinasagot nila yung piskal. Pero tignan niyo, mas lalong palpak. Kalain mo tong piskal nagagalit, tignan nyo. Kung gaano karami. Kasi hindi ko ho alam kung bakit parang may pagdududa. Ay kitang-kita naman ho ninyo. Hindi mo alam kung bakit may pagdududa. Alam nyo, hindi lang makasalita yung mga media, pero alam nyo kung panahon lang ito ni Duterte, itong mga ganitong disparity, kung tawagin, wala na to. Pinuna na nila to, yung mga ganitong mga small details. Nung panahon nga ni Duterte, kahit hindi naman dapat punahin, binibigyan nila ng kulay. Pero ito, halatang halata na. Pero itong mga media, ano lang sila may reservation sila Pero alam ko sa mga utak nila may question yan. Hindi lang nila pwedeng questionin ngayon dahil either bayad sila o takot silang mapasara kagaya yung sa SMNI. Pero ito, ramdam nito Ramdam nyo na talagang duda yung taong bayan dito. Noong panahong nagbibigay at nag-uulat ay hindi pa tapos ang inventaryo. Kaya talaga po sa simula pa lamang ay talaga po estimate, kalkula. At saka nga ho sa amin sa Batangas ay pinapayagan namang naruroon at nakikita nila. No, during the inventory po ay present. Hindi lang yung designated witnesses, pero ang mga tao, may mga ibang tao doon. Saan? Alam niyo yung mga tao ngayon? Ano yan madali lang kumuha ng coverage or footage or video. Labas lang nila yung cellphone nila. Kasi kung talagang may mga tao doon, may video na yan na nagsasurface. Meron yan. Pero yung mga biglaan na lang na ganito, nangyari nung April 15, tapos April 17, saka ninyo sinasabing may ganyang nangyari. So, ano na yun controlled environment na yun. Yung sinasabi nito, gusto niyang ipalabas na uncontrolled environment yun. May mga tao naman dun bakit nagulat kami? April 17, saka nyo binabalita yung mga to. Ako po ay ang magsasabi, sana po ang inyong pag-aalinlangan at pagdududa ay inyong alisin na. Alisin daw ninyo. Ano to ano bang tawag nito? Gusto niyang wag niyong isipin na or gusto niya na wag kayong magduda. Ramdam mo na nagdududa sila. Ramdam mo na nagdududa kami. Kasi sinabi naman po ng ating mahal na sekretary. Sinabi. Pero asan yung proof? Sinabi natin ng ating mahal na Pangulo, ito ay estimate. Oo. So there should be no doubt. There should be no doubt. Overwhelmed by the quantity of the Hindi nyo kami pwedeng turuan. ng drugs. Just Pero we are not expert. One moment. Ayan, sinabat ka na. Mahina yung audio. Pakilakas na lang yung audio ni ma'am. Ma'am, pakiulit lang. Maganda yung sinasabi mo, hindi lang nakuha ng audio. Ay, maganda. Para mo kasi, Ma'am, sandali. Siguro you could just make use of the audio. tutor ng Batangas. Sa amin, we observe the rule of law. Parang hindi maganda na parang may pagdududa. Ang sinabi naman po during the press con o sa mga pahayag ay estimate. No? At saka
kitang-kita naman po ninyo na ongoing po ang inventaryo. Hmm. Bakit kayo magdududa? Bakit may sinabi ba yung mga media na nagdududa sila? Ang tatanong lang naman sila, di ba? So bakit parang guilty kayo? Even if granting that we say 1.8, you should doubt it. Why? Because ongoing po ang inventory. Yun lang po. Maraming salamat. Galit. Maraming salamat po, Fiscal. Sir, follow up po. Sir, nasa mandate po ba o nasa protocol ng PNP or ng PIDEA na magbigay ng estimate while ongoing po yung Good question. inventory ng na kukuha ng mga illegal drugs? Kasi doon sa quantity, estimate. Pero doon sa conclusion, biggest drug haul. Oh. Di ba hindi tugma? Nag-estimate ka lang, pero doon sa inyong, ano bang tawag doon? Sa inyong caption, biggest drug haul. So, paano masasabi ngayon? Hindi ka na sure. Ngayon, ang sinasabi nyo ngayon is one of the biggest na. Pero noong una, biggest. Ano? Hindi nyo masagot? Can I answer that? They are not, I think they are not obliged, but it is you who forced them to Galit. give an estimate. It was, Yung media pa daw yung may kasalanan kasi finorce daw kung ano. Kasi, eto lang sabi nito, kayo ang nag-force sa kanila, nagbigay sila ng estimation. Tanga ka ba? Piskal ka pa man din. Sabi na natin nag-force yung media. Do you have to? Do you have to answer? Do you have to make an estimation? Pwede mong sabihin, gaya ng sinasabi nyo, hindi po na namin i-divulge yan kasi makukompromiso. Bakit hindi nyo sinabi nung una? Ang ginawa nyo nung una ay biggest drug haul. So, sinisipan ninyo yung media. tanong ninyo di napilitan sila. No? Kung hindi nyo tinanong, hindi sila nagbigay. Alam niyo parang bata na humingi ka humingi ka, di nagbigay ako. Di ba? It is you who asked. Siguro, It is not our obligation. okay, ganito, no? And to add, tinatanong kanina yung yate at kung ano pa ang gagawin. I think I'm here. I'm not part of the witness, but Hindi ka pala part ng witness I come because it is not our obligation to disclose. No, to disclose the vital information considering it is under investigation. Pero bakit yung Photon 1, bakit nyo dinisclose? Alright? Bakit nyo sinabi na merong isang driver at ang pangalan niya ay, ano yun? Ajalon ba yun? Ajalon Ek Ferrer ba yun? Dinisclose nyo So, paano ninyo malalaman kung sino pa yung, kinukompromeso na ninyo dahil you identified the name of the driver. Yun tuloy, sinerch ni SAS. Nalaman namin na, gym instructor. Sinong gym instructor tatanggap ng ganong, 6,000 pesos? Di na kompromiso kayo. Tapos tinatanong yung yate dahil sinabi nyo may nasabat kayong yate. It is not our duty to tell. Kasi baka makompromiso. Bakit yung van? Aber? Nagki-case build up po kami. So we cannot. On the spot yun. On the spot yun. Paano ka magki-case build up on the spot na yun? It's not something na about na may-issue ninyo ito. Sabi nga ninyo on the spot Nagulat na lang kayo nung nag-ano yung pulis, nakita niya, bakit medyo kaduda-duda to? On the spot, paano case build up? Not disclose vital information. Kasi there's a... Tanga.
not saying we have evidence, but we gather the evidence. Hindi lang ho sa gathering, we have to preserve the evidence. Ngayon, kung sasabihin namin, ang sinasabi na naman, the evidence will be contaminated. Oh, naman pala eh. Anong ginawa ninyo? Di ba nakita namin, anong ginagawa? Ginaganon nyo, parang tinransfer pa ninyo. Contaminated na yun. Tapos tinitipan, kinikilo, ganito, ganyan. Contaminated na yun. Oh, April 15 nyo ginawa yun. So, asan doon yung chain of connection? Di ba? Naging issue yan kay Remulla. From the start na nasabat ninyo nung April 15, hindi mag-match. Hindi mag-match. Alas 7 ng April 15, saan yung chain of custody? Kumbaga, o sige, chain of custody, naging issue kay Remulla yan eh. Saan yung chain of connection? From the start na sinabat ninyo. O di contaminated na yan. Kasi wala kaming video, wala kayong video may pakita. So, again, it will be useless. It is inadmissible as evidence. Kaya po, pagpaumanhin po kung mayroong mga tanong Minom mo na ng tubig. tungkol po sa mga gagawin at ebidensya na hindi namin maaaring sasabihin. Ito ba yung walang tulog? Ang sabi ko nga po kay PD, ako po ang inyong abogado. Pagka kayo ay pipiliting Ay nako, wala, matatalo kayo. Pag abogado nyo. tatanungin. Okay. Maraming salamat. Salamat, Fiscal. Okay. Ang what is important here is that you could see through the clips. Can you show yung van lang. Pakita lang natin yung van. Bakit yung van lang? Asan yung yate? Yung punong van. Kung makikita yung van na to, yan. Ina mo lang. You see? Yan. Open na. Nasa loob pa lahat yan. Ha? Nasa loob lahat ng nakita yung nailatag sa kalye. From that time on, andyan na kagad ang mga testigo natin. Yan ang sinasabi ni Fiscal. No? Meron na tayo mga tape na nakapaligid. Tapos pakita mo habang binababa. From that time na binababa rin, andyan ang testigo. It's all very transparent. If I'm not mistaken, may mga media na dyan, andyan na lahat, at hindi na namin nilayo. No? Dahil ito nga yung preservation of evidence, yung chain of custody. Dito kami maingat. Dahil gusto talaga namin makulong ng gusto yung mga gumawa nito. No? Mga So, gumawa, mga. everything is transparent sa ginawa po natin ito. Ngayon yung tanong Tingnan is, nyo, oh. Tingnan nyo yan. Teka, lakayan ko lang, ha. Tingnan nyo. Huwag na natin tapusin to, nakakabwisit lang. Tingnan nyo, ha. Ito ba yung klase ng 2 tons? O kaya sabihin natin 1.4. 1,400 kilos. Tignan nyo, oh. Tignan nyo yung upuan, no, ayan, oh. Hindi siya dito lang sa likod, yung naka-fold. Pero dito makikita mo, may aninag dito, na hindi naman siya naka-fold. Saka may space pa. May space pa. Ayan, oh. Ano ba, Jojo, tinanggal na yung iba? Hindi natin alam kung tinanggal na yung iba. is it protocol? Well, Yes. kami naman, that's why we're trying to get the opinion. Dahil when we were asked, no, please, pakisagot lang ho kung yung estimate po ninyo. No? Kaya nga, we tried to ask from someone. Kasi tinatanong nila kami, so, sir, Yun nga yung nape-pressure na kami doon sa estimate. Hindi kami nagbibigay ng estimate unless pressed by the press. Kayo nang Oh, tatanong ngayon sinisisi na yung doon, sinabi naman ni Jen sa akin, sir, kailangan natin ng estimates doon. Simple mathematics naman yung estimate. May ba doon sa sinabi kong formula kanina? May mga algebra ba yun? Wala, simple math lang yun. Yun na mag-estimate. okay, so, galit na sila parang si Remulla nun. if anything, sinasabi nga ni Asik Gumban, it's just a matter of Okay, hindi na natin tapusin yan.